Paano ka nag-quit mag-yosi 18 years kang naninigarilyo? Imposible yan. Mindset. Anyone can do it. You just need to believe na kailangan mong gawin yun para sa sarili mo. Smoking is positively associated with numerous pathologies of the human body. Mahirap mag-quit mag-yosi. Sobra. Kung hindi ko gagawin, kailan pa? Darating ako ng 50 years old, yung mga anak ko ginagaya na ako. At least at young age, nakita nila na hindi na ako mag-yosi, nag-quit na ako. Meet Lourdes Adalia Everts, a proud Filipina entrepreneur whose love for homegrown flavors led her to co-found Spice Grill in the UAE. From humble beginnings in Laguna, She turned her passion for food into a thriving business. creating a home for Filipinos abroad. Paano tanggalin yung bisyo sa katawan? Kailangan mo i-decide sa sarili mo na gusto mong gawin. Nag-join ako ng running group. Tapos, nung nag-join ako, tinapon ko na lahat ng mga device. Instantly hininto mo? Yeah. Wala naniniwala sa akin. Hindi, adik ka sa'yo. Sila, kakaisang pakete ka nga eh. Lagi po kasi ako nagsiset ng goal eh. Started running, I started cycling. Nagtatriathlon na rin po ako. Ha? Dati kang may bisyo, ngayon nagtatriathlon ka? Yung sports yung naging outlet ko. Grabe, no? 3 branch ng restaurant sa UAE. Paano mo nagawa to? 4 years ago, yung business partner ko invited me to join her. That was the time that I was still working in a company. During that time, 10 taon na po ako dun sa company. And naisip ko, sabi ko, minsan lang mag-knock yung opportunity. And during that time, parang empleyado na lang ba ako palagi? Kailan ako magkakaroon ng sarili kong negosyo? So that's when I take the risk. So, nag-resign po ako, it's a C-level job, maganda yung position, maganda yung sweldo. Kaya lang, pag naging komportable ka kasi, kailan ka mag-grow? Tapos nung nag-take po ako ng risk, pandemic happened. Ha? Ibig sabihin, nagtayo ka ng restaurant sa gitna ng pandemic? Yes po. Kasi Bakit? ang plano mo sa buhay, pwede mo siyang iplano, but hindi mo malalaman kung anong mangyayari. We're talking, we signed the lease, tapos we're supposed to open May, kaya lang po yung pandemic, parang February, nag-lockdown na. So, na-delay po yung opening namin. We opened October. So, that's the time na parang kailangan mo lumaban. Kasi kung hindi ka lalaban, kung hindi mo isusubukan, anong mangyayari sa'yo? Correct. Eh, nag-resign na ako eh. Ganun talaga, go with the flow and fight for it. And when we opened, nung nag-interview po kami ng mga staff, sabi namin, bakit lahat ng mga na-interview natin nawala ng trabaho? We hire a PR company and they said, that's your story. Don't go for 2 Filipina open a restaurant. No. Go for kayo yung nagbukas during pandemic at ang mga hinire nyo is nawala ng trabaho. Then pumutok na po yung news. We were covered by ABS-CBN, GMA, tapos yung mga newspaper po dito. We do it with a purpose. So yung mga staff po namin that time, it was 15, lahat sila nawala ng trabaho during pandemic. Paano mo nabuksan at paano mo na-recover ito? Well, it's a power of marketing. It's a power of PR. And kailangan mo labanan, you have to take care of the staff. I always believe that. Kasi hindi naman ako 24/7 na nasa negosyo. During the first 6 months to 1 year, kami po ng business partner namin was very hands-on. And take care of the staff, go with the flow, and strategize your marketing. Actually, we're heavily spending on our marketing. Kasi minsan yung mga business owner yung nalilimutan nila. Correct. They're trying to save. No, you cannot save. Kasi I'm not saying don't save. It's more of you have to allocate better funds for marketing because that's how people will know about your brand. Ang galing lang nun. Kasi maraming mga business owners ang tinitipid nila yung marketing and they're expecting more customers. Yes. How? And always go with the word of mouth. I remember there was one time, one business owner asked me, sabi niya, how much do you spend for your SEO and Google AdWords? And then I said, I don't spend for that particular. Sabi niya, then you're doing it right. Sabi ko, no. Because you know what I did? I told the team, I'll have a competition for the highest Google review. Whoever make it on the top will get a cash reward. So for me, what I did during the time is, kaysa bigay ko sa SEO, nag-reward ako sa staff. Mas organic yung Google review namin. So it's win-win. Nileverage mo yung staff mo para maging authentic sila in marketing your business. Yes. Yeah. Kasi paano ka makakakuha ng Google review kung hindi maganda yung servisyo mo? Ibig sabihin dito sa UAE, nagwo-work ang SEO pa rin. Yes. SEO, Google AdWords. Because if you go somewhere, where is the best seafood restaurant? So kung hindi ka mataas, hindi ka lalabas. Yun pala yung sikreto sa food. Yes. Everyone are on phone. When was the last time you check your PC? Where is the best seafood restaurant? No. Pupunta ka somewhere sa mall or pupunta ka somewhere, saan masarap kumain? Then you go on the phone, di ba? Mag-search ka. Right. Kahit nga Google Maps, aangat ka kung parating pinupuntahan ka. And also, meron ka rin namang mga Facebook boosting, ads, lahat pinasok namin. And then it worked. It works. You have to believe that it works and you have to let your team that it will work. Pero Lourdes, siyempre, yung negosyo mo ngayon, di ba? 3 branches na yan, matagumpay na. Pero gusto mo na kitang makilala, Lourdes. Saan ka ba galing? Anong probinsya mo sa Pilipinas?
Pilipinas? Sige Ano po. pinagmulan mo? I'm from San Pablo City, Laguna. Youngest po sa 10 magkakapatid. Ang konti, no? Dumating po ako sa Dubai 19 years old. After college graduation, kasi yung ate ko nandito. Ganun naman yung story ng mga OFW eh. Pag yung kapatid mo nandito o pinsan, dadaling ka dito. So during that time, HRM graduate po ako. Mm. Tapos during that time, na-hire ako sa isang hotel as a receptionist. Tapos sabi nila, you need to get a proper uniform, shoes, and stuff. May story ako nun eh. Pupunta ako sa Karama. Tapos bumili ako ng sapatos sa halagang 25 dirhams. Yung brand po ng sapatos, hindi Prada, Prado. Sabi ko sa sarili ko nun, darating yung panahon, mabibili ko yung sapatos na gusto ko. Kasi I was really young. And inayos ko yung trabaho ko, mindset ko. At young age, mag-isa akong pumunta dito. Laban lang sa buhay. Kasi ano po, malakas po kasi yung loob ko eh. Sa buhay, kailangan mo na diskarte at saka lakas ng loob. Kasi kung hindi mo gagawin yun, walang tutulong sa'yo. At the age of 19, nakipagsapalaran ka, Yes. nagpakalayo-layo ka. Yes, nandito po yung ate ko. Mag-isa ako sa immigration. Sabi ko sa immigration, kailangan mong maging firm. Kasi kung hindi, offload ka. Tiwala lang. And then, nagka-recession po dito. Nawalan ako ng trabaho. Tapos, naranasan ko rin lahat yan. 6 months walang trabaho. Asa lang ako sa ate ko. At the age of 19, pagdating mo dito, ano unang trabaho mo? Receptionist po. Nakuha ka agad as a receptionist sa hotel? Hindi rin. Marami pa pong interview. Marami pang interview. Tapos nakuha ako doon. Tapos na-admin sa isang gym. Tapos napupunta sa customer service. Iba-ibang trabaho? Yes. Nagtitimpla pa nga po ako ng kape sa CEO namin eh. Ganong level. So naranasan ko lahat. Nagpo-photocopy ako ng mga paper lahat. Kailangan mo pagdaanan yung baba bago ka umakyat. Maraming tao, ang feeling nila lagi silang nasa baba. Hindi nila alam yung pagiging nasa baba nila, Will dapat drive maintindihan nila Yes. na proseso ito para umangat ka. Yes. Yung iba kasi naista sa ilalim eh. Paano mo nagawa na nasa ilalim ka dati pero unti-unti mo iniangat yung sarili mo? Take risk. Meron akong trabaho as operations head na noon. Tapos may nag-offer. Konti lang po yung difference. Siguro 500 dirhams lang yung difference sa sweldo. Bagong kumpanya, lumang kumpanya, stable na to. Correct. Magtitake ka ba ng risk? Tama. Pinaniwala ko po yung sarili ko. Sabi ko, may tiwala ako sa kanya. I will take the risk. Dalawa po kaming empleyado, dalawang may-ari. Nag-start kami 2020 from 2 employee, umabot na po yun ng 250. Inakyat ko rin po yung ladder. Founding member, naging operations manager, director, COO. Pero po, nung dumating na ako dun sa level na yun, inisip ko, after nito, ano nang sunod? May-ari na. Hindi naman ako magiging may-ari. So that's the time when my business partner, nag-offer siya. Sabi niya, Lourdes, gusto mo mag-set up tayo ng restaurant. So ako nun, Teka lang, maganda na trabaho mo, ba't pa naisip magnegosyo? COO ka na, malaki na sweldo niyan. Yes. Magkano sinusweldo mo ng CEO? malaki po para sa isang Pilipino. 1 million? 2 million? Nasa Sa one. 1M sa pera natin sa Pilipinas. So may sweldo kang 1 milyon, hindi ba kabubuhan na magtatayo ka pa ng negosyo, okay ka na sa buhay mo? Pera po ba yung basihan natin sa buhay? Ano ba dapat ang basihan sa buhay? Hindi ba pera kaya ka nga nag-abroad eh? Kailangan mong mag-take ng risk para makita mo kung ano pa yung mararating mo, ano pa yung ma-achieve mo sa buhay at may matutulungan ka pa. What's your purpose? So what's your purpose? Build businesses na makakatulong. Kasi yung restaurant po namin, 99% Filipino employee. So yung pakiramdam na alam mo na may pamilya ka, may mga anak ka, na kailangan mong ayusin yung pagnenegosyo dahil may umaasa sa'yo. Same thing. Kailangan mong i-make sure na gumagana yon para mas marami ka pang matulungan, mas lumago pa siya. Any struggles in life habang inaakyat mo yung ladder of success? The biggest struggle nung nawala yung magulang ko. Mom passed away, car accident. So yun yung mas natamaan talaga ako kasi biglaan po yun eh. And then yung father ko died from lung cancer. Kaya rin yung naging drive ko para mag-quit akong mag-yosi. Mahirap mag-quit mag-yosi. Sobra. Lahat po pinasok ko, cold turkey, reducing method, lahat. Gumawa pa nga po ako ng article nun eh. Kasi parang yung sports yung naging outlet ko to quit because I was a smoker for 18 years. Paano ka nag-quit mag-yosi 18 years kang naninigarilyo? Imposible yan. Mindset. Paano Sinabi, yun? dumating po yung time na gagaya din nung umalis ako sa kumpanya. Kung hindi ko gagawin, kailan pa? Narating ako ng 50 years old, yung mga anak ko ginagaya na ako. At least at young age, nakita nila na hindi na ako nag-yosi, nag-quit na ako. Kasi role model ako ng mga anak ko. Kung ano yung ginagawa ko, ginagawa rin nila. Paano tanggalin yung bisyo sa katawan? Kailangan mo i-decide sa sarili mo na gusto mong gawin. Nag-join ako ng running group. Tapos, nung nag-join ako, tinapon ko na lahat ng mga device. Yun na yun, start na yun. Instantly hininto mo? Yeah, mindset. Wala naniniwala sa akin. Hindi, adik ka sa'yo, sila kakaisang pakete ka nga eh. Mm. Kailangan mong mag-set goal. Lagi po kasi ako nagsiset ng goal eh. Na ito yung goal ko. Started running, I started cycling. And then, nagtatriathlon na rin po ako. Ha? Dati kang may bisyo, ngayon nagtatriathlon ka? Anyone can do it. You just need to believe na kailangan mong gawin yun para Right. sa sarili mo. Nagtatriathlete ka, meron kang 3 restaurant.
may pamilya ka, may anak ka. Nabubuhay ka na dun sa pangarap mo. Na ito yung pinangarap mong buhay. Yes. Paano makarating dun sa pangarap? Kailangan mo maniwala sa sarili mo kasi wala maniniwala sa'yo. Kung ikaw, iisipin mo, hindi mo pa nagagawa, ay, baka hindi ko magawa. Pangungunahan mo, ibig mo pangungunahan. Like earlier, before this interview, I just ran 21 kilometers. Nalaglag ako ng 16 kilometers. So, sinabi ko sa utak ko, kailangan kong ma-reach yung sub 2. Kailangan kong ma-reach yung 1 hour 59 minutes. And then I saw my husband on the last 2 kilometers. And he was pushing me. Keep going, keep going. Same thing in life. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa ibang tao. Kasi wala namang mawawala sa'yo pag humingi ka ng tulong. That should be your mentality. Huwag kang magpakataas. Kasi in the end, you let other people to develop you as well to help you. Grabe, no? Para kang super Ay, grabe. woman, ano? Wala kang drama sa buhay. Pag nagdesisyon ka, very decisive ka. Consistent ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay. Maraming tao kasi, kaya hindi sila magtagumpay sa buhay. Number 1, napakadaming drama. Yes. Ang dami nilang reason kung bakit hindi nila kaya. Bakit hindi mo bigyan ng dahilan ng sarili mo na kaya mo? Yes. Try it first and see it for yourself in all aspect in life. And you have to work towards it. And right now, napaka-successful ng business ninyo. Nasaan ang location ng mga Spice Grill mo? Yung unang branch po is in Almajas Waterfront in Sarja, yung pinuntahan niyo po, overlooking of the waterfront. Yung second is Flava in Algurer Mall. And the latest one is in Food Pavilion in Burjuman Mall, Dubai. Dalawa po sa Dubai, isa sa Sarja. Bago tayo matapos, Boss Lourdes, ang dami kong natutunan. Grabe ka. Ano ang advice mo sa mga kababayan nating OFW? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Magtiwala lang sa sarili. That's number 1. You have to believe to yourself kasi walang magtitiwala sa'yo kung hindi ikaw. And then for me, sometimes may dumarating na pagkakataon sa buhay natin. Isa lang yan. Either ititake mo yung risk or iiwanan mo. Kailangan mo mamili kung anong destiny gusto mong puntahan. Right. And also, yung hard work nandun yun eh. Kailangan mo talagang magtrabaho ng mabuti. And know your purpose. Importante yan. Sobra. Maraming salamat, Lourdes. And baka meron kang gustong batiin at pasalamatan? Maraming salamat po sa lahat. Most especially sa inyo and to Coach Ras. Sa ako naman muna. It's really an inspirational event. And maraming salamat po for having me here. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss. And God bless sa inyo lahat.